mga kaibigan. So I hope you enjoy your Valentine's Day celebration with your loved ones. But medyo may malungkot na balita dahil instead na mag-celebrate tayo ngayon dahil araw ng pag-ibig, mayroong isang grupo, mga kababayan natin, mga government employees na magsasagawa ng protesta ngayon. They called it Black Hearts Day protest. Ito po sa Philippine Star na balita. Health workers to mount Black Hearts Day protest. Mag-converge sila ngayon sa malapit sa DOH main office sa Manila. Doon may protest rally, then later on mag-march off sila papuntang Menjola. Okay, hindi ito yung mga leftist, ano? These are legitimate workers of government, health workers, Alliance of Health Workers nationwide. So ito ang statement ng kanilang presidente, si Mr. Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers. Basahin ko ha. The current situation of health workers continues to worsen with low salaries, unpaid and inadequate benefits, job insecurity, high taxes, and being overworked due to chronic understaffing. Okay, napag-alaman ko sa balita ng Philistar na ito na yung entry salary level, basta yung pagpasok, yung pinakamababang health workers, ang sweldo lang pala is 13,000 a month. Ako, talaga namang kawawa. So, ang grupong ito, Alliance of Healthcare Workers, they are demanding, requesting ba, 33,000 sana ang kanilang entry salary level. But I don't know kung pakikinggan sila sa gobyerno. So yun, itaas ang sweldo. Next, yung unpaid benefits. Noong COVID-19 po, may naipasang batas. Nakalimutan ko anong Republic Act. Ang mga health workers, tinatawag natin na modern day heroes, authorized sila makatanggap ng monthly health emergency allowance. Depende sa risk of their job, yung kung directly contact pa sila sa mga COVID-19 patients, mas mataas. I think mag-range ng 5,000 a month pataas 15,000 a month. Halos 2 taon yun. Malaki-laking benefit sana ito. Kailang kakaunti pa lang ang nabayaran. How many years na? For 4 years na hanggang ngayon. Hindi pa sila nababayaran. Kaya ako, tama lang na magprotesta sila. Okay. Ito, dagdag ni Mr. Mendoza. The healthcare budget is extremely low and the government continuously neglects the welfare of health workers and the health of the people. So, nirereklamo nila yung the budget used for charter chains through a people's initiative campaign should have been spent to raise the salary of healthcare workers and government employees. Ito ang statement naman ng Philippine Heart Center Employees Association na under pa rin ng Alliance Healthcare Workers. Magkano yung budget ng People's Initiative, yung charter chains? Doon lang sa COMELEC. Ang COMELEC hindi nag-request ng pundo. But Congress allocated 14 billion pesos para sa charter chains. If my memory is right, ang kulang pa para mabayaran lahat itong mga health emergency assistance ng mga healthcare workers for their sacrifices nung panahon ng COVID. Mga mga 12.2 billion pesos, if I remember it right. Yun ang balance ng national government. Kaya tama itong hinain nila 14 billion yung para sa referendum o plebisito.
Eh kung ibinayad na lang, o di tapos na. Kaya, I don't know, kung, ano ba yung kasabihan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ano ba, ating gobyerno, dapat maawa naman kayo, yung mga kawawang mga empleyado. Kailangan nila yan. And batas yan eh. Example, kami, mga MUPs, panahon ni PRRD, itinaas ang sweldo, na doble ang sweldo ng mga pulis, sundalo, mga uniform personnel. Okay, kami mga retirees, according to law, dapat tataas din yung aming pensyon. Okay. Eh, walang pundo, sabi ng DBM. Eh, sabi naman ni Tatay Digong. There's a law. You need to find a budget dahil batas yan. Otherwise, tanggalin mo yung batas na yan. So, nahanapan kami ng budget, kaya ngayon, nadoble ang aming mga pension. Yun po, political will. If there's a way, there's a way. Kaya, sana naman i-prioritize na ng gobyerno ang pagbayad, kahit doon lang muna sa bayad sa health emergency allowance. Kailangan ng mga health workers yan. Sana iregalo nyo na lang sila. Sana i-realign na lang yung 14 billion na pondo ng plebisito ibigay na sa health workers. Okay, happy Valentine's sa lahat.